Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay, pagtangkilik, pag-like, pag-share, at pag-promote ng ating YouTube channel na Ka Eric Celis YouTube channel at ang ating mga videos. And of course, salamat din po ng marami sa inyong pagsuporta na lumawak din at lumago ang ating programa with Dr. Lorraine Marie Badoy, ang Bigwas ng Agila 2.0, mga kababayan. Sa oras na ito, bibigyan natin ng pananaw itong kaliwat kanan na pagsasampa ng kaso ni dating Senador Antonio Trillanes sa mga former 18 soldiers na naging whistleblowers. Nung nakaraang araw po, ipinagmayabang niya na nagsampa na naman siya ng reklamo sa Department of Justice laban pa rin sa mga former 18 soldiers na ito o yung tinaguriang the Brave 18 at ngayon ay the Brave 22 na mga dating sundalo karamihan na naglingkod bilang mga bahagi ng Philippine Marine Corps ng Armed Forces of the Philippines. At this time, I think pang-4 or pang-5 niya na itong pagsasampa ng kaso. At sabi pa niya ni Antonio Trillanes, ni The Big Joke Trillanes, isang malaking biro at katarantaduhan itong existence ni Trillanes, pretending to be a crusader for good governance and against abuses in government, pero tauhan ni Marcos at ni Romualdez. Kaya ang tawag minsan sa kanya ay Antonio Marcos Trillanes Romualdez. Yan pong kumpletong package. Tinanong siya ni Karen Davila. Nagtanong sa kanya, you are so very passionate para labanan mo ang sinasabi mong mga abuso ng nakaraang administrasyon ni President Duterte at ng mga pati na sa Vice President Sara Duterte. Subalit hindi mo pinupuna, sabi ni Karen Davila sa kanya on live television interview niya nung nakaraang ilang araw lang or nakaraang linggo, hindi mo pinupuna at hindi ka nagsasalita o hindi ka bumbatikos doon sa mga aligasyon ng iskandalo ng korupsyon ni President Marcos Jr. at pati ng pagkakasangkot ng pinsan niyang si Romualdez sa maraming mga iskandalo na ibinubulgar laban sa kanila sa korupsyon at pandarambong. Ang sagot niya, hindi tugma sa tanong, Ang sagot niya, well, ganito po kasi yan eh. I am a single-minded. Isang isip at isang utak lang daw. Ang para sa kanya ay ang pag-atake sa mga Duterte sapagkat sila daw, ang mga Duterte, ang pinaka-dangerous na mga political family na hindi na dapat makabalik sa kapangyarihan. Ang iba pa na mga kwentong kotsero niya at diskarte, hindi niya sinagot kung bakit hindi niya pinupuna. At hindi niya binabatikos, hindi niya nilalabanan, hindi niya tinatakwil ang pandarambong at mga pangungurakot ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez na itinuturo ng maraming mga whistleblowers, mga ebidensya, testimonya at mga pagbubunyag even ni Ginoong Saldico. Wala nga siyang statement, pati kay Saldico, kasi nga itinuro siya ng mga 18 former security personnel ni Saldico, tawag niya mga bodyguards, at hindi niya tinatawag ng mga dating sundalo. At sabi niya, hindi siya nakasagot sa tanong na yon ni Miss Karen Davila sa live television interview. Ngayon, ipinagmamayabang ni Trillanes na isinama daw niya sa reklamo si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator not Marcoleta, si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Marcoleta. Dahil daw sa ginawa nila na bogus na Senate Blue Ribbon Committee sa loob ng Senado ito nung nagkaroon ng pagkakataon na magbunyag ang mga former 18 soldiers na to sa pag-resume ng Senate Blue Ribbon Committee. At hindi na nasundan pa dahil nga hinarang, ginulo at binulabog ito at eventually na-paralyze at nawalang bisa o nawalang saysay na ang pagkakaroon pa ng mga succeeding na Senate Blue Ribbon Committee dahil
inagaw muli at kinontrol ni Marcos at nila Romualdez ang mayoriya ng mga senador sa ating Senado. So, nagmamayabang at parang proud na proud si Trillanes sa kanyang mga pinaggagawa tungkol po sa panghaharas nila ng mga iba't ibang kaso at reklamo laban sa mga former 18 soldiers na ito na naging whistleblowers. Idinamay niya si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Marcoleta. Ba't di mo kinasuhan sila Senator Loren Legarda, Senator Amy Marcos, si Senator Pia Cayetano, Senator Robin Padilla? Nandun din po sila sa pagkakataon na yun na binabanggit niya na nagkaroon ng bogus o walang authority na Senate Blue Ribbon Committee. Selective Alam natin po na panghaharas at panggigipit ito ang ginagawa nila Trillanes, nila Matibag, nila Boyeng Rimulya. Pero dahil po sila ang nasa kapangyarihan, naiikutan nila ang batas at nababaluktot ito at nagagamit nila ang poder at kapangyarihan ni Marcos para mang-abuso, mangharas, mang-intimidate, mang-bully, mamerwisyo. Pag sinasampahan ka ng reklamo, kailangan mong sumagot. At kapag ito ay niluto na at ipinakyat sa korte, kailangan mo ring magpiyansa kung bailable, pero kung hindi bailable, kagaya ng nangyari kay Senator Jinggoy Estrada, ay makukulong ka o magpapiyansa ka at mamimerwisyo sa iyo dahil kagaya po ni Ka Eric, ako po ay mayroong active na 6 na kaso sa kasalukuyan. 3 po dyan, isinampa ng mga kaso ng CPP, NPA, NDF na kaalyado at kabarkada at sinusuportahan ni Marcos at ni Romualdez. Laban sa akin at kay Dr. Lorraine Maribadoy. Ang 3 po ay mga criminal cases naman, ang 3 civil cases. But just the same, ako po ay humaharap halos linggo-linggo, walang pahingayan, walang absent, minimum 1 hanggang 2 na mga hearing or court schedule every week. Ganyan po ang pamimerwisyo na ginagawa sa kagaya namin. At mantakin ninyo, pang-4 na yata ito na pagsasampa ng kaso ni The Big Joke Trillanes. Nagrereklamo siya dahil itinuturo siya na nakatanggap ng mga deliveries ng pera. Mula doon kina Saldico, na alam natin yun po ay mga partida at mga ibinodega, naka-warehouse na mga pera mula po sa koleksyon ng pinagdambungan at pinagdurubuhan, pinagnakawan na mga pundo na mga proyekto. Kasi ang kalakaran dyan, for every 1 billion na mga proyekto na natitipon nila Saldico mula sa insertions, flood control at iba pa, 25% ang pinakamababa na ibinibigay, ipinapakash advance. So kung ikaw isang kontraktor sa, for example, Mindoro, ang area na yan, i-cash advance mo na ang 250 million. Binobodega yan ni Saldico either sa Valle Verde or doon sa Horizons, dahil siya ang nakatalaga na warehouse man, bodegero, bankero at main executor or matadero, nagakatay ng mga pondo na to. So kahit hindi pa na-release mula sa Department of Budget and Management or hindi pa na-pay up ng DPWH ang mga proyektong ito, nakakakolekta na sila. Kaya iba't ibang mga maleta ang dumarating po at mga tambak-tambak na ng mga maleta ang naidi-deliver po at dinideliver din ni Saldico. Yan po ang ibig kong sabihin. So kaya nakakagalaw po ang mga pera nito sapagkat tinitipon ito, hindi lang isa, dalawa na kontraktor, kundi halos buong contractors. Ang binanggit nga ni Saldico kay Marcos alone, ang matatandaan niya hindi bababa ng 56 billion pesos. Umat mas higit pa na mga value o amount ng pera na nakolekta mula sa ginamitan ng mga SOP o mga tongpats o mga kutong ng mga proyekto na karamihan sa flood control projects, ghost projects, mga kababayan. Hindi lang ito sa flood control. So ito, mayroon ding magsasampa ng kaso pa na iba na mga na-identify na rin ng mga former soldiers na ito. Doon naman sa Palawan, itong si Alvarez na politiko, sa Iloilo si Janet Garin. So mantakin mo kung sa buong Pilipinas may tag-iisang mga kaso o reklamo, may tag-iisang area against sa mga Marines na to, against sa mga
sumusuporta sa kanila, edi grabing perwisyo yan. Mag-travel ka doon, i-prepare mo mga counter affidavit, mag-appear ka sa preliminary investigation, at kapag umakyat sa kaso sa korte, magpiyansa ka, mag-attend ka ng mga hearing. Ganyan po ang nangyayari. At ganyan ang gustong gawin ni Trillanes. Ay sapagkat itinuturo po siya ng mga dating sundalo na to na ang pera na dinideliver sa kanya ay ginagamit di umano sa operations niya upang atakihin at wasakin ang mga Duterte at mga kaalyado ni Pangulong Duterte gamit ang special operations nila sa ICC. Kaya nabuking ito, no? At hindi niya may tatanggi na naganap nga yung mga illegal na mga case build-up and case investigation na ginawa ng ICC investigator sa Pilipinas noong 2023 and 2024. Inamin na po yan ni Boying Rimulya na nagkaroon sila noon ng mga meetings ni Trillanes, si Boying Rimulya, when he was still the DOJ Secretary, at ang mga ICC panel of investigators na dinesignate ng mga prosecutors upang pumasok sa Pilipinas. At hindi ito tinanggi ni Boying Rimulya. Si Trillanes lang ang galit na galit dahil nabisto siya na siya pala talaga ang nakatalaga na special agent, special operator ni Marcos at ni Romualdez para gamitin ang bugos na ICC upang maging instrumento sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte at pagpapatapon and eventually illegal na pagpapakulong sa kanya. At dahil nga may mga sindikato din sa loob ng ICC, ito po ang mga koneksyon ni Trillanes. And according to the revelations ng mga former Marines na ito, paldo-paldo po, milyon-milyon ang pera. Sa isang delivery lang, hindi bababa ng 10 million ang allowance ni Sonny Boy Trillanes. Ngayon, ang tanong sa kanya, bakit ka bibigyan ng deliveries na ito of all the people at ang mga circumstansyang sinasabi nito na mga former soldiers na nagtuturo sa iyo, bakit ikaw talaga ang itinuro, hindi ang iba? Ano ba ang nandyan sa iyo? At nakikita naman na ikaw talaga ay nag-aakto, Ginoong Trillanes, bilang de facto, hindi declared, pero ina-assume niya na siya ang sheriff, siya ang warrant officer ng ICC, kung makaasta siya kasama ni Melvin Matibag noong nilusob nila ang Senado upang sa pilitan na ipadukot at ipatapon sa ICC detention facility si Senador Bato de la Rosa. Kung makapostura si Trillanes at makaakto at makaasta, ay akala mo siya talaga ang dinesignate na sheriff at warrant officer. So, kaya tumutugma ang sirkumstansya na ito at mga kondukta ng mga aksyon ni Trillanes dito sa revelations na indeed binibigyan siya ng allowances for operational support for operational support at iba pa na mga pangangailangan niya sa kanyang paglulunsad ng Special Operations Demolition Job laban kay Pangulong Duterte, laban sa mga tauhan nito like kay Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, and other officials na kanilang itinutulak na mapaaresto o mapadukot at maipatapon at mapapakulong nila sa ICC detention facility, just like what they did to former President Duterte. So the circumstances of the deliveries as alleged and revealed by the former soldiers and yung mga binanggit ni Boying Rimulya na nagmi-meeting sila kasama si Trillanes at ang mga taga-ICC investigators and representatives of prosecutors, at itong mga pagkakataon na nagbubunyag ang mga former soldiers na to na naging security personnel ni Ginoong Saldico, ang tawag po dyan ay correlative circumstances. Nagdudugtong, nagtutugma ang mga sirkumstansya. Pero instead na harapin bilang totoong may paninindigan at matapang na individual, itong si Trillanes, lalo na yung 100 million pesos na delivery converted into dollars, mahigit 100 million,
para sa pundo nila sa ICC at ano ang naging partidahan dito, ay detalyado po na binanggit ng mga former soldiers na to na naging bahagi ng security team ni Saldico na kasama po sila Trillanes dyan. Sabi sa revelations nila. O bakit ka nagsasampa ng kasong libel? Bakit ka namimirwisyo? O di ba? Hindi ka ba pwedeng ilantad at ibunyag dahil the way you are acting right now, you still remain to be a public figure. And as a public figure, you will be subjected to scrutiny and criticism. And kung may mga seryoso na mga pagbabanggit sa mga pagkakasangkot mo sa naturang mga kontrobersiya, the proper way for you to do in a gentleman's manner is magpaliwanag ka at sagutin mo ng punto por punto. Hindi sasabihin mo lang na sinungaling yan, hindi nangyari yan. Tumutugma nga ang tinatawag na correlative circumstances plus mga pagbubunyag na ito. And then ang gagawin mo, gagamitin mong connection mo sa ilalim ng administrasyon ni Marcos at Romualdez at ihaharas mo ng mga pagsasampan ng kaso o reklamo ang mga nagbubunyag laban sa iyo. That is not fair. Hindi po yan gawaing lalaki. Hindi po yan gawaing matino. Pero sa bagay, ang tanong ng mga mamamayan, kailan ba naging matino at tunay na panglalaki ang paninindigang ginagawa ni Trillanes? Well, kayo na po ang makakasagot niyan. Pero very clearly, ang mga akto na ginagawa ngayon ni The Big Joke Trillanes, lumalabas na siya ang isa sa mga pinagkakatiwalaan, the most or among the most trusted attack dog and demolition job operator ni Marcos at nila Romualdez laban sa mga Duterte. Hindi po siya crusader. Ang tawag po dyan, mercenary. Pag mercenary po, ang ibig sabihin yan, you are being hired and being paid para gumawa ng mga kabulastugan at kalokohan na mga gawain para sirain mo ang isang target according to the interest of your principal. So, sino ba ang principal ni Trillanes? Walang iba po, si Marcos at si Romualdez. Kaya kung mayroon pong tao na ang definition ng paninindigan ay for hire pala at for sale, mercenaryo ang tawag dyan. Yan po ang, dyan swak ang pagkatao ni Trillanes batay sa ganitong mga definition. Hindi po yan crusader. Kaya hindi siya makasagot-sagot ng tama at direkta sa kanyang pagtatanong sa kanya ni broadcast journalist Miss Karen Davila kung bakit tahimik siya, tameme, urong ang dila at urong ang bayag niya. Para pangalanan, batikusin, punahin at labanan ang mga iskandalo ng malalaking issue ng korupsyon at pandarambong na itinuturo na pagkakasangkot bilang mga mastermind si Marcos at Romualdez. Ang sagot niya lang, well, I am a single-minded, one-focused person. Lumabas tuloy na nangamatis siya. Sa interview na yon, nangamote at nawala ang pagkasiga-siga niya, ang kanyang pagkaastig na crusader and principled man, mga kababayan. Kasi po, when you start to cover up para sa mga sangkot sa kriminalidad at pang-aabuso sa taong bayan, and when you start to make operations para ibaon ang katotohanan na naghuhumiyaw ng katarungan, kagaya nitong flood control scam na umabot na ng 1.9 trillion pesos ang ninakaw at dinambong sa loob ng tatlong budget cycle 2023, 2024, 2025, at ang itinuturo, the criminal trails are now being pointed back to Marcos and Romualdez. And yet tahimik ka dahil sila ang iyong benefactor, financier, sponsor, and protector. Hindi po crusader ang tawag dyan, Ginoong Trillanes. Mercenary po ang tawag dyan. Now you understand, mga kababayan, kung bakit niya ginagawa na sinasampahan ng kaso ng kung ano-anong mga reklamo sa Department of Justice ang mga nagkikriticize sa kanya. Sana po, mga kababayan, magsilbi po itong pagbukas ng ating kaisipan
kung bakit kailangan nating ipaliwanag na ang paggamit ng Department of Justice, ng NBI, at ng mga instrumento ng gobyerno ni Trillanes ay bahagi po yan ng proteksyon at garantiya ng suporta ni Marcos at Romualdez for as long as nagagamit at ginagamit siya bilang isa sa mga attack dogs sa pagwasak sa Duterte political group or Duterte political allies. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik at panonood at pakikinig sa ating balita at talakayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat mga kababayan. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!